ngayon po ay ginugunita ang anibersaryo po ng EDSA People Power One at mapalad po tayo dahil makakapanayan po natin ang isa sa magiting na general noong pong panahon ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos, walang iba kung hindi si retired General Tomas Dumpita Sr. At alamin po natin kung ano po yung kanyang karanasan noong EDSA People Power One. General, magandang oras po sa inyo. Kumusta na po kayo, sir? Ay, okay naman, Abs. For the last 36 years, Opo. we're still alive in kicking. Okay, sir. Sir, nais lamang po naming malaman kung ano po yung inyong naging karanasan noon po nagsimula itong EDSA People Power, sir. Alam mo naman, Abs, that is already more than 36 years. Opo. Pero kay recall natin, I remember noong February 22, yung isang staff officer ko noon, si Major Hokotan, siya nag-report sa akin sa headquarters. Nandun din ako doon sa headquarters sa Dangwa. Opo. I-report sa akin na nag-depict daw si Secretary Enrile at saka si General Ramos sa opposition. Noon ay hindi natin pinaniwalaan yun. Ay sabi ko, baka mayroon lang counting diferensya with General Ver. I understand you gave them orders to wait. I told them to wait because There are massing civilians near our troops, and we cannot keep on withdrawing. They asked us to withdraw yesterday. When I talked to Mr. Enrile, he said, you talk to you, we withdraw a disperse. little. My order is to disperse We the cannot withdraw all crowd the time, Mr. President. We without must. shooting them. No, hold on. You disperse the crowd without shooting them. At that time, I was din the commanding general ng Regional Unified Command No. 1 sa Region 1. Concurrent ako noon na Regional Commander ng PC Integrated National Police. Opo. At saka, commander ako ng Task Force Amyanan sa Ilocos Norte. Opo. Alam mo yung sa Task Force Amyanan, that is exclusively for the security of the President and family pag nandun na sila Ilocos Norte. Opo. Mayroon akong 2 combat batalyon doon. Mayroon akong 4 na helicopter. At saka more than 20 na militia na nagsisecure na Ilocos Norte during that time, during my time. Yun ang maganda rin na setup noon dito sa Region 1, Regional Unified Command 1. Opo. Ako na designate doon ni General Ver na ROC 1 in short dito sa Region 1. So hindi namin pinaniwalaan yun noong una. Pero as we go along, nung kinabagaan, I think that was 23, tumawag na si General Ver sa akin. Sabi niya, "O Tom, anong sitwasyon yon sa Region 1?" Sabi niya. Sabi ko naman kay General Ver, "Sir, dito naman, we are ready," sabi ko. "We will to implement O-Plan North. Just in case you plan or desire to come to the North." Sabi ko kay General Ver. Opo. Yun, I remember exactly ng ano. So we were preparing for that. Yes, sir. Kasi yung command ko doon, yung Regional Command No. 1, yun ang pinaka-reinforce. The most reinforced Regional Command in the whole Philippines yun, 13 regions yun eh. Opo. Ang helicopter ko doon, 8. 2 ang Sikorsky, na may gunship yun. Ano? Mayroon isang Islander. Then marami ka rin mga suporta doon ng mga militia forces. I have 4 battalions, combat infantry battalion dito doon sa Region 1. Yes, sir. Yun ang situation. Tumawag si General Ver, sabi niya, "Are you ready, Tom?" Sabi niya. "So far, we are ready, sir." Sabi ko. "Kung anong instruction nyo, yun ang gagawin namin." Sabi ko naman. Paano hindi naman, tumawag din si President Marcos. Opo. Tinanong din ako, "Oh, General, what's the situation there?" Sabi ko, "Sir, we are ready just in case you plan to come here." Sabi ko na.
Yun. Okay. Marami ang instruction doon, pero that is the more or less limit. Ano. Yes, sir. Sir, isang tanong pa, no? Noong pong umalis si Presidente Marcos doon po sa Malacanang, ano na po nangyari po sa inyo noon, sir? Hindi, nung umalis na si President Marcos, we were still waiting. We did not believe it. Opo. Kasi pero nasabi nila na linipad na sa Hawaii, wala na kaming magawa. Opo. We waited in Region 1 doon. I waited for my replacement for 2 days. Walang dumadating. Opo. So, nung walang dumadating, may nagbulong naman sa akin. So, sir, yung dadating sa inyo na re-relieve, may order ata ng higher up na he will place you under house arrest, sabi niya. Sabi naman niya mga staff officer ko sa Dagma doon, nag-aantay kami for 2 days. Ay, walang dumarating eh. Yes, sir. Yung replacement ko sana. So, sabi nila, mas maganda sir siguro na medyo ko na lang kayo. Mag-safety na lang kayo, sabi naman nila. So, ang ginawa ko, with that, iniwanan ko yung Kapdangwa, moving ako sa bahay ko sa Quezon Hill. After that, 1 o'clock na madaling araw, Opo. I proceeded to the north. Sinabi ko sa mga troops natin sa north na wala na si President Marcos. So, we have another alternative or recourse is to join the administration na, sabi ko sa kanila. Or it's up to you, whether you join or not. And with that, I proceeded to Manila. Yes, sir. Hindi po kayo hinuli? Ay, di ako nahuli. Oo. My family, mga 3 o'clock siguro, sumunod din sila sa Manila. Opo. Then 5 o'clock in the morning, dumating na nga yung mga Aaresto sa inyo, sir? aresto sa akin. Oo. Ay wala naman naabutan doon. Ang naabutan lang, doon sa bahay ko doon, yung Land Cruiser ko na issued by the government. Opo. Yun ang kinuha. Yes, sir. Pwede Pero po, wala na ako doon. pwede po bang malaman, sir, kung saan po kayo nagtago? Ay from there, we proceeded to Manila. Una muna, nagtago ko sa bahay ng sister-in-law ko, asawa ni General Tabayo sa Philippine Air Force. Yes, sir. Sa Das Marinas. I stayed there for 3 days. Opo. Ngayon, nung continuous kayo ng paghanap sa amin, lumipat ako ng other ship house. Sa Das Marcelo naman. Yung kasama ko yung anak ko, si Colonel Boots. Opo. Si Lieutenant Boots noon. Tinyiti pa lang noon. Opo. With GP. But on the way, while proceeding to Manila, pare-announce ang radyo that we are proceeding to Manila with 500 troops. Ay nagtatawa nga kami, 3 lang kami. Sabi ko, bakit? Opo, sir. Sinasabi nila na we are proceeding to Manila with 500 troops. Oo. Ay wala naman, sabi ko. Ay nung nasa Tarlac kami, naalala ko yun, drizzling, Opo. nagiskin yung sasakyan namin. Nabangga yung sasakyan namin. No? Opo. At tapos nung lumapit yung mga pulis na nag-iimbestiga, kasi panay na nga sa radyo. Ang ginawa naman yung anak ko ni Colonel Booth. Sabi ko, bigyan mo na lang 10,000. Opo. Yung nag-complain, Mm. sabi niya 10,000. Nag-proceed na kayo Manila. Opo. Pagdating ko sa bahay namin sa Valle Verde, mayroon naman nakabang doon na PC Jeep. Ay, hindi ako punuloy ka sa bahay. Yes, sir. Tumarin ako sa Das Marinas nga sa sister-in-law ko. Opo. Doon kami mo niya nagtagong kante. Mm. 3 nights, we went to Marcelo. 3 nights sa Marcelo, then we went to Pasay. Gano'n. We moved from one place to another. Hindi ba kayo nag-aalala nun, sir, na baka magkaroon po ng bakbakan? Now, nag-aalala ko yun. When we were in Marcelo, para ang patrol. Opo. Yung anak ko ito, si Lieutenant Bot, saka si JP, si Major Tabayo, Yes, sir. dalawa sila yung driver namin. Siyempre, nag-preposition sila dun sa Opo. yung front door sa ticket door, baka magkaroon ng red. Opo. It was that time na iniisip ko na siguro mag-imap na lang kami, sabi ko. Because I am already in my peak of my career. Tatapos yung my son, still second lieutenant. Opo. Kawawa naman, sabi ko, saka si Major Tamayo. So I think we have to give up, sabi ko. Sinasabi ko siyang dalawa, yung anak ko. Sabi naman nila, wag. Sabi naman nila. Hindi na siguro, sabi ko.
Yes, sir. For luckily, yan naman mga patrol, dumadaan na lang doon. Opo. Pagkala nila, kinumagaan, lumipat na naman kami sa mga ship house sa Pasay City. Mm. Pero continuous naman ang dialogue ng misis ko at saka kay General De Villa noon, yung chief PNP noon, Opo. chief PC na noon. Classmate ko naman yun. Oo. At saka si Cardinal Altona, Yes, sir. yung intelligence officer ng Philippine Constabulary noon. Yung lagi kumukontak sa misis ko. Sabi mo kay Tom, na mag-ibat na, wala mangyari sa kanya. Sinatay na na. Ayun. So, noong after 11 days, sabi ko, sige, kung gano'n, wala mangyari. Pwede kunin mo ako dito. Sabi ko naman sa classmate ko, doon sa sipag ko. Binick up naman ako. Punta kami Krami. Okay, sa karami, sir, ano pong pinagawa sa inyo, sir? Ang ginawa lang sa Krami naman, in-order sa akin. Sabi niya ni Colonel Altona, yung mista ko din. Opo. Sabi niya, mista, isulat-ulat doon kung ano nangyari. From February 22 up to March 12, you give up. Sabi niya, sinulat ko doon. Ayun ang Tinawa mo siguro, mga 3 hours naman, nagsusulat ako doon. Inabot kami lang up to 12 o'clock, gabi na. Sabi naman ni Colonel Altona, mista, patulog ka na lang sa office ko. Sabi niya, Opo. natulog ako sa office niya, with my son, si Lieutenant Dumpit na tinumagaan. Kaya kami sa, punta na tayo kay Chief PC. Punta na kami kay General De Villa, di ba? Saludo kami doon. Classmate ko din yun. Opo. Although I was promoted as MDM, 3 years ako na-promote ng General. Sila hindi pa rin eh. So, ganoon. Okay. So, nag-report ako doon. Oh, mista, we receive order that will place you under house arrest. Sabi naman ni General De Villa, yung PC. Sige, okay, mista. We have to comply, ha, mista. Sabi niya, okay, mista, okay, no problem. Sabi niya. Sige, mista, thank you very much. Bumalik kami doon sa opisina ni Colonel Altona. Binigyan naman ako ng 2 security escort na PC. Kaya di umuwi na ako. In-escortan ako sa bahay, under house arrest. Sabi niya, tapos punta ako sa Tagaytay. Doon ako nag-relax sa Tagaytay. Yung rest house ko doon. Yun, gano'n. Yes. Hanggang sa nag-retiro na po kayo, sir. Nag-retire na ako. Okay. Sir, ito pong nangyaring EDSA People Power 1, ano po yung magandang naidulot po nito sa ating bansa? Ano po sa tingin po ninyo? In my opinion lang, ha? Yes, sir. Opo. I think for 36 years, parang the same. Parang walang pinagbago. Oo. Parang we are much better off Oo. during the time of President Marcos. Sa my estimate lang, ha? Opo. That is my personal opinion. Oo. So, para I am concerned, Yes, sir. Okay. parang we are much better off during the time of President Marcos than what happened after isa up to now. Opo. At least, President Duterte siguro, medyo kwan na rin. Okay, sir. Sige ba? Okay. General Dumpin, sir, maraming salamat po sa pagkakataon na ito na kayo po'y makapanayam, sir. Thank you very much, Abs. Okay, sir. For long time no see. Nagulat nga ako nung tumawag ka eh. Okay, sir. Thank you, sir. Salamat po. Okay. Opo. Thank you very much. Okay.